O, pa-check kung nakikita yung screen. Sagot. Stop ko to. Wala akong kausap. Yes, Yes, sir. Okay, sige. So, ito po yung inyong magiging prelim exam. Check nyo na po sa Google Classroom ninyo. So, may topic tayo dito na prelim exam. And then, ito yung magiging sample output natin. Ayan. So, gagawin nyo to from scratch. Kung makikita nyo, letter size din siya. Gawa lang tayo ng letter size na design. Then, ulit. Ito yung ginawa nyo dati. Ay, yung last na pinagawa ko sa inyo. Okay? Previous. Gagamitin nyo yun kasi yun yung ilalagay nyo sa code. Okay? Tapos, kailangan nyo mag-take ng pictures na parang ganito. Okay? Picture nyo kahit half body lang. Depende sa inyo, half body or full body na may hawak kayong cellphone. Now, ang tip para mas hindi kayo mahirapan mag-create dito mamaya, i-green screen nyo lang yung phone or basta isang solid color lang para hindi kayo mamaya. O, tapos, ito na yung pinaka-layout. Lalagyan nyo lang ng text and then another logo. Tapos, gawan nyo ng layout or background ng design. Okay? Hindi naman kailangan exactly na ganito yung gagawin nyo. Depende yan sa magiging design nyo. Okay? Bibigyan ko lang kayo, parang ito lang yung pinaka-sample. Ito lang yung dapat na makikita dun sa gagawin yung design niyo for prelim exam. Okay, so paano nga yan? Again, Photoshop ulit yung gagamitin natin. Okay, so ito na yung sample ng picture. O pag nakapag-create na kayo ng picture, open nyo lang. Tapos ito kasi wala ng background, nabura ko na. Pero kung yung sa inyo, syempre, kayo magpipicture ng sarili nyo. Alam nyo dapat kung paano mag-remove ng background. So alam nyo na yan kung paano nyo ginawa yung last activity. So pag natanggal ng background, ayan ang gagawin naman, yung laman ng phone nyo, papalitan nyo kung ano yung ginawa nyo previously na activity. Okay, so paano nyo po gagawin yon? Ano nga ba ginawa yun? Okay, zoom in ko lang. Magke-create lang ako ng selection dito. Okay, so para mapag-create ako ng selection, since na-square lang naman siya, magke-create lang din ako ng square dito. Okay, so ayan, piliin ko lang tong rectangle tool. Tapos, create lang ako ng selection. So, syempre, hindi pa siya nakatagilid. Rotate lang natin siya. Depende yan sa makukuha yung sample Tapos, kagaya nito, hindi ko makita yung likod. Pwede kong babaan ng opacity. Shortcut keys na lang. Ito yung opacity niya. Pwede dito pala. So, dapat nakaselect yung layer. Tapos, yung opacity, ibig sabihin nito yung transparency ng shape. Pag binabaan nyo, ayan, para makita nyo yung likod. Okay, now pwede ko na ulit siyang i-resize. Control T lang. Okay, so ayan, okay na ako dyan. Now, next na gagawin, dito na natin ilalagay yung ginawa nyo. Kailangan lang natin itong selection na to para ito lang yung screen yung malalagyan natin ng another layer. Okay, so kapag nakapag-create na kayo ng selection using rectangle tool, pwede na natin ilagay yung previous design na ginawa natin. Natin makikita yun. Okay, so ito siya. So drag and drop lang. Download nyo lang din dun sa Google Drive niyo. Tapos, ayan, nandito na siya. Now, kailangan ko lang mag-zoom out. And then, paliliitin ko lang yung size. Yan. Tapos, i-rotate ko lang din siya since na nakatagilid yung phone. So, press enter para mag-take effect yung changes. Now, ang gagawin nyo, meron na kayong layer before yung ginawa natin like rectangle. Ito, nakikita nyo sa layering. Ang gagawin nyo, kailangan nasa ibabaw yung image na PA ninyo.
Okay? So, right-click nyo lang yan. Tapos, create clipping mask. Para ibig sabihin, papasok siya sa loob ng rectangle. Ayan, kung nakikita nyo yung arrow na yan, papunta dun sa loob lang ng rectangle or shape na ginawa nyo. So, ganito yung magiging itsura niya. Now, makikita pa rin yung likod kasi nga binabaan natin yung opacity kanina nung rectangle natin. So, ibalik lang natin ulit to 100%. Ayan, para ito na mismo yung nasa cellphone. Okay? Now, pwede natin niyang i-adjust. Kung mapapansin nyo, hindi siya pantay, wala siya sa gitna. Kung gusto natin siyang i-adjust, select nyo yung layer na yon. Tapos, control, pwede nyo, basta naka-move tool na, pwede nyo i-move na hindi na maapektuhan yung ibang layer. Doon lang siya sa loob ng rectangle na ginawa natin. Okay? So, ayan, kung gusto natin i-resize, control T ulit. Tapos, palitin mo lang ganyan. Yan, nakikita na yung dilaw. Okay, so yan. Yan na po yung image na nilagay nyo doon sa phone ng image. Okay, so puro image tayo since na Photoshop na tayo ngayon. Now, meron konting problema kasi yung kamay is natakpan. Okay, so halata na masyado na inedit lang. Okay, para maging realistic, gawan natin ng paraan yan. Yung kamay na yan, kailangan natin, pinaka-easiest way or pinaka-madaling paraan. Maraming ways para gawin to. Pwedeng may alam kayong ibang ways or pwede nyo sundin yung ituturo ko sa inyo. Okay? So, para mapaibabaw natin yan, pwede tayong gumamit ulit ng layering. So, ibig sabihin, yung kamay na yan, duplicate lang natin, tapos ilalagay natin dito sa pinakataas. Okay? So, paano natin isi-select yung daliri niya o yung fingers niya? Siyempre, ito yung layer na yon ng picture ninyo. Okay? Picture nyo dapat yan, Now, pwede tayo mag-create ng selection. Okay, try natin tong object selection tool na ginamit niyo last time. So, dapat nakaselect yung layer 1 o yung picture ninyo para doon mag-apply yung selection na gagamitin natin. Okay, lang tayo ng square dyan. Tapos yun. Okay, so select na siya. Para mas maganda, para makita natin yung nasa likod, pwede nating i-hide muna to. Para makita natin kung tama ba yung selection niya. Ayan, medyo okay na to, di ba? Wag ko na lang sigurong isama tong nasa item. Okay, edit ko lang ng konti. Delete ko na lang to. Ayan. Ayan, okay na ako dyan. Now, pag selected na yan, balik ako ng move tool. Ang gagawin ko lang, Control C, tapos Control B. Okay, ibig sabihin, ikakopy ko lang yung selection na to, tapos pag Control B ako to create another layer ng image. Okay, Control C, and then Control B. So, after Control B, nagkaroon na ako ng layer 2. Okay? Yung fingers lang niya yun. Okay? So, pag binalik natin dyan, unhide natin yung rectangle natin. Okay? So, hindi pa kita, di ba? Now, ang gagawin natin, yung kinapin natin na fingers, ilalagay lang natin sa ibabaw. Okay? So, ayun na siya. Nagets? Sagot nga? Yes. Okay, good. Nakarecord naman yan. So, pag okay na, ayan, ready na yan. Okay? So, ibig sabihin, tapos nyo na yung unang task, nakapag-picture na kayo, nalagay nyo na yung gawa nyo dati dun sa cellphone na hawak nyo. Now, ang gagawin natin, mag-create ulit tayo ng new letter size. Create kayo ng new letter size. Tapos sa GP. Ngayon, dito na natin gagawin yung sample image natin kanina na pinakita ko sa inyo. Okay? So for now, kailangan lang, depende sa inyo kung paano nyo gagawin. Or pwede nyo ibahin yung design. Basta, yun lang yung sample output na pagbabasihan nyo. Okay, so paano ko po siya ginawa? Nag-create lang gumamit lang ako ng pen tool. Ito. Dito kasi, pwede tayo mag-create ng sulat natin. For example, yung kanina nakita nyo is parang thunder siya. Okay, depende sa inyo. Mag-create lang ako ng ganyan. Nag-click lang ako ng isa para magkaroon ng first point. Click ulit ako para magkaroon ng straight line. Okay? Tapos gaganyanan lang na parang Okay? Click-click lang to One click, tapos bitaw. Tapos, i-close nyo na ngayon yung path. Okay? Ayan na siya. Shape na siya. Kaya lang may kulay na dilaw. Okay? So, para mapalitan natin yung kulay, kailangan natin siyang i-rasterize. Okay? Click nyo lang. Kapag pen tool yung ginamit, rasterize layer nyo.
Tapos, pwede na natin siyang palitan ng kulay. Okay, paano natin papalitan? Double click nyo lang to, tapos lalabas tong color picker. Pwede na kayong kumuha ng kulay dito. So, kanina is kulay green yun. Balik lang din natin sa. Uy, bakit di nagbago? Ay, ipipil pa pula muna natin. So, kaya pa hindi siya nagbabago kasi hindi pa pala natin na-fill yung color. So, gamit tayo nitong paint bucket tool. Kung hindi naka-paint bucket tool yan, right-click nyo lang. Baka kasi naka-gradient. Okay? So, right-click nyo lang para lumabas yung ibang option. Tapos, yung paint bucket tool, click natin dyan. Ayan, magkiklik lang siya sa yung loob ng shape niya. So, medyo naka-light yung color niya. Dal ko lang ng konti. Tapos, naka-paint bucket tool naman ako. Ayan. Ayan, pwede na yan. O, tapos ngayon, white lang yung taas niya. Tapos, etong baba niya is ginawa kong red. Ganun lang din. Gawa lang din ako ng paint. So, dito pansinin nyo, itong canvas natin, kapag sumobra na kayo doon sa size, is hindi na siya visible. Hindi katulad ni AI na makikita pa rin yun nasa likod. Okay, so dito iba. Okay, so kahit na magpas kayo, hindi na makikita. Okay, so ngayon magke-create ulit ako ng another shape dito sa baba. Gamit ulit ako ng pen tool. So pwede ako mag-create ng rectangle na lang para mas mabilis, di ba? O, tapos iibahin ko na lang ng color. Pwede ko rin ibahin ng kulay dito. Okay? Pag ginawa kong dilaw, yan na. Tapos, imumove ko na lang siya pababa. Pero ang problema, kasama yun dito. Okay? So, pwede mong gawin, magdi-delete ka ngayon. O eraser tool. Pero, pangit. Wag ganyan. O, pinakamagandang gawin nyo, gamit ulit kayo ng pen tool. Okay? So, gagamit ulit ako ng pen tool. Susundan ko lang tong gitna na to. Ayan, kung mapapansin nyo, nilalagpas ko siya. Tapos, i-close ko na ngayon. Meron na akong another shape na ganyan. Okay, now ibayin ko na lang yan ng kulay. Enter ko lang. Para pwede ko siyang ibayin ng kulay again, i-rasterize lang muna natin siya. Tapos, gawin natin dilaw. Tapos, paint bucket tool. Selected yung shape na yan. Click natin dito. Okay? So, yan. Meron na tayo ngayon parang layout design. Pwede, depende sa inyo kung anong gusto nyo gawin. Ito lang yung sample. Now, pwede na natin ilagay yung picture ninyo. Kayo dapat to So, para magawa yan, kailangan lahat ng layers na to is ise-select mo. So, paano nyo gagawin yon? Kailangan nakaselect from pwedeng pataas o pwedeng pababa. Select nyo yan, pwedeng control. Hold nyo yung control, mag-select kayo pa isa-isa. Or pwede rin naman, control, hold nyo yung shift, tapos select nyo dun sa pinakadulo para selected siya lahat. Para pag minove nyo yan, naka-move tool ako, i-move natin siya ngayon doon, lahat yon is makukuha nyo. Okay, pwede kasi mangyari, hindi selected. For example, ito lang yung nakaselect. Ganyan, tapos minove nyo. Hindi nyo makukuha yung iba, yung in-edit nyo. Okay? So, kulang. Nagigets? May tao pa ba? Yes. Okay. So, ayun ulitin natin. Kailangan lahat ng layer ay selected. Tapos, lalagay na natin siya dito. Ayun. Tapos, i-resize na lang natin siya. Nakaselect naman layer. Ngayon, para hindi kayo malito kasi madami ng shapes to, ay madami ng layers, yung selected layers na yan, pwede nyong i-group. Right-click, tapos, Ito. Ayan, para naka-folder siya. Okay, so pag selected yan, tapos pwede natin siyang i-resize. Applicable yan dun sa lahat ng nasa loob ng folder na yun. Okay? Ayan siya. Meron siyang sumobra. Bakit? Kasi mas nauna tong model natin kaysa dun sa shape 2. So bababa lang natin yan para matakpan. Okay? So yun na. Now, lagyan na natin ngayon ng text. Ano bang ilalagay na text? Ang dapat na nakalagay dyan is kulay.
Ako, 10 minutes na lang, sabi ko na nga ako eh. Na, palitan lang din natin siya ng kulay. Next tool yan ha. So para ma-edit nyo, pwede nyo i-triple click. Tapos ayan, lalabas. Wala. Okay. Lalabas dito yung kulay. Gawin ko lang siyang white. Tapos, i-place ko lang siya dito. Ay, ibabaw ko lang muna siya. Place ko dito. Tapos, Control T to reshape and also to rotate. Ayan. Tapos, another text lang. At, the next, yung IETI nyo, dapat merong specific na font style ha. Ayan, naka-Bookman old style naman na pala. Control T lang. Para pumantay lang. Ganyan. Tapos ito, lagyan natin to ng blending option para maging parang nakaangat siya. Hindi lang siya plain text. So para magawa natin yon, kapag tapos yung text, right-click nyo lang, tapos piliin nyo tong blending option, pinakataas. So dito, makikita nyo yung layer style. Okay? So sa layer style, pwede nyo gawin, drop shadow lang kayo. Click nyo lang yan. Tapos ayan, magkakita nyo, magkakaroon na ng shadow sa likod. Tapos, lagyan nyo na lang din to ng outer glow. Ito yon. Click nyo lang siya. Tapos, ayan, magkakaroon siya ng outer glow na itim. Pero, kailangan palitan natin ng green. So, color picker, magpipick na lang ako ng kulay anywhere dyan sa design. Tapos, okay natin. Ayan, naging green yung outer glow niya. Tapos, pwede nyo baguhin yung settings yan. Pwede spread, yung size niya, ayan, ganyan. So, ayan, kayo na bahala magtimpla. Lagyan ko lang din ng distance yung ano natin. Ayan. Tapos copy ko na lang din yung style niya para madamay na tong at natin. Copy layer style. Sunod natin sa ayan. Para hindi na pa isa-isa. Then lastly, pwede kayo, lagyan nyo ng logo syempre. Kung gawa nyo yung logo dati, sana umabot pa ng oras ko. IETI logo lang. Resize lang natin. Gawin natin. Bande, bahala kayo kahit hindi naman kailangan parehong-pareho itong gagawin nyo. And then, lagyan natin ng notes na parang tagline. Yan. Tapos, blending option ulit para at least hindi naman siya plain. Lagyan lang natin ng, sige, outer glow na itim siguro para hindi naman siya pareho dun sa itim natin. Yan. Okay na. Babaan lang natin kung. Yan. Para hindi naman plain, lagyan nyo na rin ng background tong white ninyo. Okay? So, lagyan nyo na lang kung meron kayong picture or picture ng school natin. Gaya na to. Ayan, ito rin ginamit ko dati. Re-resize ko lang siya. Tapos, ilalagay ko lang sa likod. Ay, model pa pala, natakpan. Uy, kung pumasok sa loob, nasa na? Yan. Yan na yung output nyo. Okay, so hindi ibig sabihin na parehong-pareho yung gagawin nyo. Pwedeng ibahin nyo ng pwesto, pwedeng ibahin nyo ng shape na gagawin nyo, pwedeng hindi naman ganyan. For example, gusto nyo gumawa ng by using pen tool pa rin, pa-curve. Kung gusto nyo, pa-curve, pa ganyan, ka-curve nyo.
gusto nyo pa kayo na ganyan, kayo bahala. Okay? So, ganun din. Oh. May shape kayo na bago. So, na yun. Okay, so ito yung bago nyong shape. Oh, para mapalitan nyo ng kulay again, rasterize nyo lang ulit. Oh, tapos, palitan nyo ng kulay na gusto nyo. Example, yan. Green. Pipil nyo lang. Ayan. Meron na kayong bagong shape ngayon. Kaya, for example lang, ganyan ha. Ganun. Kasi hindi pala nakita. Okay, editin ko lang. For example, ganyan ha. Natin to. For example, ganyan ang gusto yung gawing shape. Nasa sa inyo. Ha? Kayong bahala mag-create ang sarili nyong design. Basta at least matuto kayong gumamit ng pen tool kung paano kayo mag-create ng custom shape and then kung paano nyo i-rasterize para mapalitan ng kulay. Tapos, use your imagination or pwede rin naman kayong magtingin ng mga ready template na sa online para may pag-copy kayo para hindi na kayo mahirapan. Pero dapat, syempre, kayo mismo yung gagawa using Photoshop. Okay, naintindihan? O, pag okay na yan, save nyo na lang, tapos yun yung i-upload nyo sa Google Drive folders ninyo. Bakit nyo yun? Prelim, ang ilalagay nyong file title. File name pala. Okay, any questions? Yan pa ba kayo? Kailan deadline, sir? Next week gagawin nyo yan, di ba? O, dapat, kung magpe-face to face kayo next week, yun na, after nun, dapat na i-submit nyo na. Okay. O, tanong pa. Wala na? Ngayon, wala nang tanong, attendance lang ako. O, pag tinawag yung pangalan, sagot. Pag di sumagot, syempre, absent. Bibilisan ko lang 2 minutes na lang to. Bareno, Joshua. Wala. Charmaine. Bareno. Present, sir. Nandyan? Charmaine. Sino ba? Si Joshua ang nandyan. Charmaine, wala. Wala. Incha. Walay. Oribiada. Walay. Pastrana. Present po. Daniel Ramos. Wala. Yesa. Present, sir. Tamisen. Wala. Tanglaw. Sir. Present, sir. Nandiyan ka ba? Bagal mo kasi. Pati Tanglaw. Tripiel, Lawrence. Magkakasama kami, sir. Sagot kayo. 3 kami, sir. Sino? Tripiel, nandyan? Villarmino, Tamisen, at saka Villamor, Limwell. Bilya Morning. Tripiel. Wala. Wala. Sir. Asan? Gloria, wala. Verdadero. Sir, Villamor, Limuel. sir. Present, sir. Villamor, Christian. Present. Villanueva. Villarmino. Kasama ko, sir, at saka si Tamisen. Ito ba? Yeah. Villarmino, nandyan? Sir, present. Nandito, sir. Sige. Tamisen. Okay na, may question pa? Wala na. Okay, so wala nang question. Ang Sabi ganda mo, na okay lang. na rin. Okay na, no?